Dumalo po sa selebrasyon ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power sa Camp Aguinaldo sina dating Pangulong Fidel Ramos at dating Senador Juan Ponce Enrile. Wala man si Pangulong Duterte ay naroon naman ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. At mula po sa Quezon City may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, bandang 8:30 ng umaga nagsimula ang misa dito sa Camp Aguinaldo para sa 31st anniversary ng EDSA People Power. Narito ang key personalities ng ganap na pag-aaklas na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dumalo sila dating Pangulong Fidel Ramos at dating Senador Juan Ponce Enrile. Defense Secretary noon si Enrile at Vice Chief of Staff naman si Ramos nang sila ay tumiwalag sa liderato ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dumalo din si Senador Gregorio Onasan na isang military colonel noong mag-People Power. Narito rin po ang mga personalidad na sumuporta sa mapayapang revolusyon gaya ni na Peping Cojuangco, na kapatid ni dating Pangulong Cory Aquino, dating Vice President Jejomar Binay, Jose Concepcion, dating Senador Harrison Alvarez, dating Mayor Alfredo Lim at Boy Secon. Bagamat wala dito, si Pangulong Duterte ay narito naman ang ilang opisyal ng administrasyon gaya ni na Secretaries Carlos Dominguez, Martin Andanar, Ernesto Pernia, Hermogenes Esperon, Delfin Lorenzana at Salvador Medialdea. Kadalasan ginagawa ang People Power Anniversary sa People Power Monument sa kanto ng EDSA at White Plains. Meron din programa na noong nagdaang administrasyon ay laging dinadalawan ni dating Pangulong Aquino. Ayon kay Ramos, ayos lang sa kanya na simple lang ang selebrasyon ngayong taon. Pero sa susunod na taon daw, nais niyang nakatayo na ang isang malaking lugar sa People Power Monument para pagdausan ng programa at kompleto sa parking space para daw makalahok ang mga ordinaryong tao. Nanawagan din siya sa mga kabataan na huwag salimutan ang EDSA. Binigyan din ng award ang mga veterano ng EDSA People Power. Nagkaroon din ng mga speech mula sa iba't ibang kalahok sa People Power, gaya ng religious sector at mga sibilyan na sumama noon. Ipinamalas din ni Ramos yung famous jump niya, naging popular noong 1986. Sinabi naman ni na Enrile at Ramos na ayos lang kung simple ang naging paggunita sa People Power. Gusto natin bongga para sa sarili natin, hindi para sa bayan. Ay, hindi naman kailangan yung presidente dito. Nung ginawa namin yung EDSA, walang presidente dito. Mas simple, mas mabuti. Para wag na tayo gumastos ng sobra. Dahil ang daming problema natin kinakaharap na kinakailangan ng pondo. Yung gutom, diba? Yung kawalan ng hustisya, yung peace process. Yung EDSA kasi was not more against anybody, kundi para sa pagbabago, para sa reforma. Connie, natapos yung event pasado alas 11 ng tanghali at pagkatapos niyan ay nagkaroon nga ng pagtabay at muli nga nireenact nitong si FDR yung kanyang famous jump na para bang pagpapakita na malakas pa sila at kanila ngang pinagpapatuloy itong paggunita sa EDSA People Power. Connie? Sandra, alam natin na ibang topic naman ito, pero syempre dahil kasabay din itong misa nga, ang pagkakaaresto naman kay Senadora Laila de Lima, may mga nakuha ba tayo? Any more comments from lalo na dun sa dating presidente natin na si Enrile, Ramos at kay dating Senador Enrile? Connie, si former President Ramos ayaw niya magkuwento sa bagay na yan. Pero nagkaroon din tayo ng pagkakataon na ma-interview si former Senator Enrile at sinabi nga niya na ang naitanong kasi sa kanya yung pagsasabi ng Liberal Party na si Senador Laila de Lima daw ang pinakaunang political prisoner ng Administrasyon Duterte. Pero sinabi ni Enrile na there's no such thing as political prisoner, only a prisoner. So parang sabi niya ay nakakulong siya, harapin na lamang niya yung kaso laban sa kanya. Connie? May mga nakita rin tayo sa video kanina, Sandra, na naging emosyonal. I think ito isang madre. How was the feel nitong buong selebrasyon kanina dyan sa misa? Alam mo, Connie, sa nakailang beses din ako mag-cover ng EDSA People Power. Bagamat sabihin na natin na ito ay
simple, nasa loob ng kampo at kumbaga piling-pili yung nakarating. Pero masasabi ring well-attended siya. No, nandun talaga yung key personalities noong sa People Power. Nakita nga natin, nandun yung mga religious sectors. No? Meron pang kapatid tayong Muslim na umattend na nagsalita siya. No? Sinabi niya na siya rin mismo ay naka-witness ng People Power. At yun daw, sa People Power ay hindi lamang nangyari sa Metro Manila, kundi nangyari din sa Visayas at Mindanao. Na doon din yung mga sabihin na natin hindi laging alaman ng balita, pero alam natin na kasama sila sa People Power, no? At sila ay nagkaroon din ng chance kanina. Sila nga yung nagkokontrol ng programa. Halimbawa na lamang si Cecil Guidote Alvarez, no? Ay sa yung MC, tapos tinawag niya yung mga ilang personalidad pa na hindi normal na nababanggit pag sinabing sa People Power, pero pinagsalita sila kanina. Connie? Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Sandra Aguinaldo.